That's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. I just woke up one morning and decided to go to... Oh, hi guys! Punta na kami ngayon sa Bukidnon. Dress kami para maganda sa video and sa pictures. From the hotel nga, nag-taxi lang kami papunta ng Agora bus station. Dalawa po. Umalis nga yung bus namin ng Agora bus station around 6 AM and bumiyahe kami ng almost 1 hour. Ang bayad nga pala sa bus is 120 pesos. Nakatulog nga pala kami sa bus and nauna akong magising dito sa kaibigan ko at naisip ko na i-prank ko siya. Let's see kung mapaprank nga ba siya. Lagpas na tayo. Nung dumating nga yung habal namin, sumakay na rin kami para ipagpatuloy yung tour namin. Para sa mga gustong maghabal tour guys, ilalagay ko na lang yung Facebook profile link nila sa description nitong video na to para sila na lang din yung mabook ninyo. Yung una nga namin pinuntahan is yung Communal Ranch. So the entrance fee here sa Communal Ranch is 70 pesos per head. Nakatan ako dyan. Showtime si Angel of Sinasa kasi Piolo. Okay. Magmuna tayo. Eddie, wag. Hindi wag ka umuwi. Ito nga pala yung time na nagpapapicture kami dun sa kabayo na si Saisi. So habang naghihintay ng turn ko, nag-video muna ako aura-aura para maganda, diba? Mas try nyo to guys. Sobrang galing ni Kuya kumuha ng pictures and video. At saka mabait din yung kabayo niya na si Saisi. Ayan o, diba? Nahawak-hawakan ko pa nga siya yun. Super bait. Tapos yan po yung may-ari ng kabayo na si Saisi. Yung bayad nga pala namin dito is 50 per pax. But I just wanna feel your love. Are you tired, my friend? After dun namin sa horse, dumiretso na kami dito. This is the legendary, the one and only, the mini lake of Communal Ranch. Siyempre, hindi mawawala yung mga videos and pictures namin. Pang reels, TikTok, and lahat na ng trend ginawa namin dito, guys. Nung nagpunta nga pala kami dito guys, halos 2 or 3 yung nagpe-prenup shoot. Kasi sobrang ganda dito mag-prenup shoot. As in, Magbuliga po eh. Anong ibig sabihin sa magbuliga ko? Magtulungan tayo. after namin sa Communal Ranch, dumaan na rin kami dito sa Lover's Lane. Pa-emote-emote pa kahit wala namang kasamang lover. Bumiyahe nga lang kami saglit hanggang makapunta na kami dito sa Cliffside Camping and Glamping. Super ganda dito guys. Meron silang accommodation dito at isa pa, meron silang pool. Wow!
Entrance fee here is 50 pesos. So, nagpahinga lang kami dito and uminom muna saglit para magpa-cool down. So, ayan guys. Ayun. Nakikita nyo ba yan? Yan, hanggang dun yan. Tapos may mga, like mga corn yan dyan doon. Pero hanggang dun, puro pineapple yan. Kita niyo yan, yung pineapple na yan. Wala yan bunga. Nasaan ang bunga? Puro dahon. Ayan po yung mga tour guide namin. Ay, hindi po siya kasali. Hindi po yan kasali, oh. Hindi, ito, yung isang to, yung galing Italian yan, eh. Si Kuya Arnel po at si Kuya Toto. Ara, yan. Toto. Ako, okay. Ay, sana all may call sign, babe! Ang dami mong energy. At nagpatuloy na nga pala kami ng biyahe paakit ng bundok. At alam nyo ba guys, meron kaming nasalubong na ahas. Hindi lang basta ahas cobra. Buti na lang, busog yung ahas. This is, what bridge is this? Pinaanan Bridge, guys. Pinaana kasi. On the way to Rotipix guys, matadaanan nyo nga pala tong Pinaanan Bridge. So, pwede kayo dito mag-picture and mag-video. Nako, wala ng gas. At syempre, ito na, the ride of the century. Ito na, paakit na kami sa Rotipix guys. Ingat kayo dito. Yung kwento sa akin ni Kuya Arnel, sobrang dami daw talaga nalalaglag dun sa habal niya kapag kapaakit ng Rotipix. Kasi may mga masiselan, ayaw kumapit, kahit na for safety naman nila. So, ayun, makinig na lang tayo guys dun sa guide natin, yung sa driver. Kasi mas alam at kabisado nila yung daan, lalo na kapag maputik. Ayan guys. Sawa ka na ba sa mukha mo sa salon? Ito ang iyong kainin. So, they know this as tikala. Ayan guys. Titigman natin ang tikala. Hilaw! Di lalo maasim! Ay, no! Saka na, pagbalik. Makamangasim daw siya hanggang next week. So, ganito pala yung itsura niya. Ayan, pakita lang natin. Uy! May mga buto. Pati yung buto po kinakain. Malalaglag siya. Ayan. Entrance fee here sa Rotipix is 300 pesos and then 50 pesos dun sa checkpoint kanina. Mas maganda ata talaga dito guys kung may drone ako. Naku, talaga. So, susunod na balik natin dito, may drone na ako. Manifest. Marami din kayong pwedeng gawin dito sa Rotipix guys. So, meron silang duyan dito. Pero swing at your risk. Risk taker ako. Kaya nga kamay o Nagbebenta din pala sila dito guys ng kape. Ayan, pwede kayo bumili. Tapos, pagchismisan ninyo yung buhay ng ibang tao. Eme. After namin sa Rotipix guys, hulaan nyo saan kami pupunta. Grabe, mula Impasugong, umabot ng 1 hour hanggang makarating kami dito sa Dahilayan Adventure Park. Pero bago yan, nag-lunch muna kami dito sa May Halal. Dito lang yan, malapit lang yan sa Adventure Park. Lalakarin nyo lang. So, ito yung in-order ko. Chicken geyser, tapos ampalaya. Kasi Dorothy, chicken egg. Excited ka na ba, be? After nga namin magbayad ng entrance fee, which is 100 pesos,
dumiretso na rin kami dito sa ticketing booth para naman mag-avail ng tickets for the zipline, which is yung 840 meters nila. Ang binayad ko nga pala dito is 500 pesos. Medyo natatakot nga si Dorothy guys na mag-zipline kasi takot siya sa mga heights. So, ako lang mag-isa. Natatakot din naman ako kasi takot din ako sa heights. Pero, mas malakas yung loob ko. Kalain nyo, diba? First ride, zipline agad. So, from there nga, need nyo lang sumakay ng L3 paakyat kasi medyo malayo pa siya. Ayan, kabadong-kabado. Ito yung part na pangiti-ngiti pa ako, pero sa loob-loob ko, sobrang kinakabahan ako. Yung instruction lang ayaw liyokan yung tail dere, straight lang yun na, dikit. Okay naman yung ride guys, kasi ini-instruct naman nila kuya kung ano yung dapat niyang gawin. So, kailangan niya lang makinig ng mabuti. So, ayan, sumalang na nga yung first na magre-ride dun sa batch namin. Dito sa gate po, ma'am. And then, this is me prepping for the ride. Sobrang kabado. So, watch this. Oh guys, nag-razorback na kami. Finally, may kasama na ako. I'm not alone. It's okay lang. Saan to? Hindi ko yan. Ay, dito. 18. Dito pala sa Razorback guys, pwede nyong piliin yung option na 2 beses kayong magra-ride. So, isasuggest ko na yun yung piliin nyo kasi nakakabitin siya. And also, parang may mali ata akong ginawa kasi sobrang sakit ng likod ko after neto. After namin dun sa Razorback, dumiretso na rin kami dito sa Dahilayan Forest Park para magbayad ng entrance fee. Yung entrance fee is 150 pesos. So for me, ang opinion ko lang dito sa Forest Park, I think yung Forest Park is more on, mas maganda siya kapag may mga kids kayong kasama. Tapos yung mga rides niya, kid-friendly siya. Tuyok siya, oh. Tuyok, Depon. Tuyok ka. Alingawang zero. Ayun, sasakay sana kami dito, pero mahaba daw yung pila. Tapos dun pa sa baba, yung pagbabayad ng ticket. Kaya ang ginawa namin, naglipot-lipot na lang kami dito sa Forest Park. Ayun guys, medyo makalimlim na. Uwi na din kami kasi mga around past 3 in the afternoon already. After namin maglibot dun sa Dahilayan Forest Park, bumaba na rin kami para hanapin namin sila Kuya Arnel at magpatuloy na yung biyahe namin pabalik ng Manolo. Pero dumaan muna kami dito sa plane na to para mag-video at mag-picture. Alam nyo ba guys, mula Dahilayan pabalik ng Manolo, may nadaanan kaming ganito. So, pare-pareha siya ng style ng bahay, tapos iba-iba lang yung color. Tapos, sa kanan at kaliwa siya ng daanan.
And kung makikita niyo, may mga number yung houses niyan. So, tinanong ko kay kuya kung ano ba yan. Di niya rin daw alam. Pero sa tingin ko kasi pabahayan ng Del Monte sa mga workers nila. Kasi may plantation dito sa Bukidnon na ang may-ari is yung Del Monte. Nag-try din ako mag-search sa internet about this, pero wala akong makita. So, if ever may alam kayo guys, please let me know in the comment section para ma-inform din naman ako. So, ito pala yung plantation ng Del Monte. Kasi kanina yung sa Impasugong, sa Dole daw po yun.